At guys, piece of advice, hindi lahat na nangyayari sa buhay niyo ay dapat sinasabi niyo sa tao. Lalong-lalo na kung malapit sa inyo. Dahil baka mamaya, yan taong yan, ang sasaksak sa inyo. Hindi, ang gusto ko lang sabihin sa mga tao, hindi totoo yung sinasabi niyo na si Hani, puro pa biyahe-biyahe lang. Kasi nakikita nyo lang kasi yung nasa camera. Kailangan talaga is physical presence ko. And ayoko kasi, di ba kalala mo naman ako, ayokong inaasa lahat sa staff ko. Gusto ko, andun talaga ako, hands-on ako. Nakikita ko yung sitwasyon ng mga tao. Nakakagalit lang kasi, di ba, ang daming baha left and right. This is One Mig Bondok's YouTube channel and welcome. Pasensya dahil nandito lang kami sa parte ng namin, subdivision namin kasi hindi nga kami makalabas ngayon ng Metro Manila because alam niyo naman may bagyo. And I've been going around my district dahil may directives ang Quezon City Mayor na we really have to check the situations of the people, not only in District 5 but the whole Quezon City. Para sa ganon, if you're really in the site, yung mga evacuees, kung makita namin sitwasyon nila mismo and then para mabigay yung tamang tulong na pwedeng ibigay ng Quezon City Government headed by Mayor Joy Belmonte. So, medyo tamang tayo, public service muna tayo ngayon. So, for a change, dito muna kami magkukwentuhan kami kasi kakagaling ko lang relief operations ngayong araw na ito. And so, kumusta ka na, Han? How are you? Okay naman ako. Siyempre, nabobore na dahil hindi makalabas-labas ng bahay dahil lagi na lang malakas ang bagyo, tapos may baha pa. So, at least ngayon, nakalabas na ng bahay. Nakita rin kita, Han. Oo nga, tagal natin hindi nagkitahan. Oo. Miss mo ba ako? Siyempre, puro FaceTime lang kami kasi work comes first. Siyempre, Bago tayo pa lang kumayon. Oo. Di ba? Hindi, kasi ako trabaho ko is public service. So, kailangan talaga is physical presence ko. And ayoko kasi, di ba kalala mo naman ako, ayokong inaasa lahat sa staff ko. Gusto ko, andun talaga ako, hands-on ako. Nakikita ko yung sitwasyon ng mga tao. Nakakagalit lang kasi, di ba, ang daming baha left and right. And then, feel sad sa mga kababayan natin. Could you just imagine if we're inside the car, bakit ka tumatao? Ayun may sinasabi mo, once I talk, I can't stop. Kasi kanina, sabi ko sa kanya, anong gusto mo pag-usapan? Han, bahala na tayo mag-usap. Pag ikaw doon, pag nag-start na ako magsalita, tuloy-tuloy na. 30 minutes tapos, puro siya magsasalita. Ganyan tayo, ako na lang siya. Go. Wala na, ikaw na. Go, do your job. Hindi kasi. Ano nga? Nahawa lang ako, di ba? Basta ka nahawa. Sa akin? Hindi sa'yo kasi may kaya ka naman, di ba? Ano may kaya? Anong kaya ko? May kakayahan ka. Marami tayong kababayan natin ngayon na nawalan ng bahay, nawalan ng tirahan, nawalan ng gamit. Siyempre, may mga ibang parte pa ng Pilipinas na grabe yung nangyari dun sa bata na nabarel, grabe. Nagbarel at Ano bumarel. sabi sa Roblox lang no? Dahil sa Roblox. Guys hinihingi namin itong opportunity na to na makapag-share din tungkol sa mental health issues. Alam niyo kung meron kayong mga kapamilya, kaibigan o kakilala that is going through that phase in their lives, I think the best way that they can do is, talk and seek guidance from a doctor. Or it should start within the family how to address because this is not a joke anymore. And yung games, sana bigyan nyo ng oras yung mga anak nyo or kaibigan o kakilala nyo not to be, focused on that thing. Kasi yung Roblox daw, Han, hindi lang sa Pilipinas nangyayari. Yeah, all over the world talaga. Oo, kasi sikat na sikat yung game na yun. Yeah, sa ibang bansa daw, Han, they said na yung game na to nakaka-addict daw and to a point that nagiging violent daw yung mga bata. So, nakakatakot, di ba? Just imagine kung nangyari, minor, yung sobrang bata and they become violent and nakatututo na siya manakit ng ng kapwa di tao nila. Oo, di ba? So, it's not healthy. So, sa akin, ang style ko ng parenting is, iba pa rin kung meron limit talaga sa lahat ng bagay because everything of too much is bad.
Yes, kaya dapat talaga limit, bantayan nyo yung mga anak nyo. Dahil baka mamaya kung sino-sino nakausap niyan, di ba? Mag-uutos yan ng kung ano-ano, tapos gawin ang anak nyo. Dahil siyempre, mga minor pa lang yan, siyempre wala pa masyadong alam sa buhay, baka sundin. Pwede Pati yung mga Call of Duty, dapat i-lesson nyo yan sa mga anak ninyo. Dahil kasi, Sana sabihin mo sa sarili mo. pwede na ako nagko-Call of Duty. Grabe. Call of Call of Nature lang. Sino yung nilalaro mo? Ha? Ano yung nilalaro mo dati? Marami ako nilalaro. Mga nilalaro ko ano ba? Ano? Nakalimutan ko na Flight Simulator, F1, Wow. MotoGP game. Mga racing lang ako. Hindi ako mahilig sa mga patayan na games. Oo. Huwag na. Horror games yun. Mga trip ko rin. Paano bang something just sa mga games? But why is Kasi, it becoming addictive? Pagka may problema or something gusto mong kalimutan, Oh. laro ka ng games, parang nakakalimutan mo. Parang kang napupunta sa ibang mundo na nakakalimutan mo yung reality, ganyan. Kumbaga parang fantasy, ganyan. Basta ang okay siya. Lalo na yung storyline kung maganda. Sobrang okay siyang tapusin. Okay siyang pag-aksaya ng oras. Oo. Ganyan. Kaya mga trip ko, Assassin's Creed. Ang ganda nun dahil yung storyline, maganda. Tsaka lalo na yung visuals niya. Ang ganda ng graphics. So talaga ma-addict Alam mo sa pagkakakwento mo, maganda, parang ine-entice mo sila lalo maglaro. Huwag Hindi na. ko naman i-entice. Sa akin lang, dapat i-limit lang. Hindi ko naman sinasabing yung times, tigilan yung nyo. screen time. Yeah, hindi masama maglaro ng games. Pero dapat mga 3 oras lang, 2 oras lang, ganyan. Hindi naman yung babad na talagang tatapusin yun yung game ng 1 oras lang, ng 1 upuan lang. Dapat, siyempre, pahinga naman, di ba? What is an ideal screen time for kids? Siguro mga 2 hours. Ganyan. 2 hours a day? 2 hours a day. Even when they have school? Siguro mas maganda kung wala. Kung hindi maiiwasan, 2 hours a day is okay. As long as na wala siyang assignment, wala namang gagawin. Anong feeling na maging counselor ng District 5 ng Quezon City? Hectic bang schedule mo? Mahirap ba? Dapat kasi, di ba, para maging isang counselor ka, dapat, sa pagkakaintindi ko dapat mahal mo yung ginagawa mo. I think it's in general na lang, Hanen. You know, when you're working in a in any field, diba? You must love and you must value what you do. Yeah. Lalo na kapag public service, you must put your heart into it. Kasi syempre, ang buhay ng ibang taong nakasalalay sa iyo, buong District 5 nakasalalay sa amin, diba? So, syempre, bago ka gumawa ng desisyon, it's very draining sometimes because you always have to strategize kung paano. Kasi one wrong decision, one bad move, it can affect other people's lives. So, ganun ang work. But ang primary role talaga ng isang counselor is mag-file ng batas. Yeah. So, yun talaga. Alam nyo, ang tulong sa amin is secondary. And talagang ang main role talaga ng counselor is magpasa ng budget ng city, magpasa ng pondo ng mga barangay, and then legislations talaga. Kumbaga, ang konsehal is a legislator job. Okay, may tanong ako. Sa lahat ng mga batas na na-file mo dito sa QC, ano yung pinaka-paborito mo at pinaka-malapit sa puso mo? Of Ang mga course, senior citizens? Of course, ako yung nag-file ng dati yun, first term ko pa lang, yung 20% discount ng senior citizens yung sa PWD sa gamot nila. Ako ang main author nung batas na yon. First term ko pa lang, District 2 pa lang ako na counselor na nag-file ako nun because alam mo naman na malapit ang puso ko sa mga seniors kasi most of my tagahanga, nag-start sila ng diba, na bata pa sila ngayon. No. Most of them are seniors na. So talagang malapit ang puso ko sa kanila. So that's one. Siguro isa sa malapit din sa puso ko ngayon is yung committee ko, Justice and Human Rights, kung saan pinaglalaban natin yung mga karapatan ng mga voiceless. Marami kasi tayong mga kadistrito and Q citizens na hindi makapagsalita. So yan, pag nangyayari yan, dumadaan yan sa committee ko, pinag-uusapan namin. And then, isa din ako sa ako yung main author ng ordinansa ng paperless. Kung kaya ang Quezon City ngayon is more on, online ang ginagamit namin para iwas sa ibang environment. Ay, may palaka! Ay! Oh my God! Akala ko lang may palaka. Ayan, tapos. Oh my God, Han! What are you doing? Tapos diretso. Guess mo na nga lang ako dito. Ano ka sa'yo? Nawala na ako. Tapos. Ikaw mag-continue. Alam mo naman yung trabaho ko. Okay. So ito, Hana. Kakangaw. Isip ka. Napanood ko sa interview mo kay Tito Boyabunda sa Fast Talk na tinanong ka niya kung ano mas gusto mo, showbiz or public service. Pinili mo public service. Bakit? Kasi I think I've reached already what I wanted in show business. Modesty aside, I've been in the business for quite some time. So,
kung ano man yung pangarap ng isang artista, nakuha ko na, Yeah. pinagtrabahuhan ko, pinaghirapan ko. So, itong public service, pag bibilangin lahat ng taon na meron ako sa public service, nakatapos ako ng 9 years nung sa District 2 pa. Ngayon, I'm on my second term. Yeah. So, going on 6th year na ako, God willing, bilang counselor. So, ito talaga, gusto ko ibigay kasi nakakahiyahan may tiwala at support ang binibigay sa yung tao. So nakakahiya kung yung tiwala nila at support bigay sa hindi mo binabalikan ng trabaho. So I make sure whenever I get into something, I give my 101%. So, teka, 15 years ka ng counselor. Wala ka bang balak na mas sumakyat pa? Hindi natin alam, Han. You know, I always feel and believe that, ang posisyon ng pagtaas, ang Panginoon ang maglalagay sa iyo at yung mga tao mismo makakaramdam kung handa ka na para sa isang mas malaking obligasyon. So ako, nung nag-set foot naman ako being a counselor and bilang public servant, I'm always ready for whatever the mayor's decision would be for me. Why mayor? Kasi importante ang endorsement ni Mayor Joy because we all know that Mayor Joy has done such a good job in Quezon City. That's why we remain the #1 city in the Philippines. Yeah. And this Congratulations, is through, Mayor Joy. yeah, this is through her leadership. Yeah. So if not for her endorsement, I mean anybody who would be endorsed by Mayor Joy would get a plus 20 to 30%. Yeah. So importante at mahalaga sa akin na makuha ko yung suporta at nod ni Mayor Joy, lalong-lalo na mahusay si Mayor Joy. Yeah. Okay. So, yan. Ano pa? Pang pinabibisihan mo yan, honey? Ha? Ikaw, pinagbibisihan kita, yung mga anak ko. Yan, syempre naman, yung mga anak ko, yung dalawa, si Martina, nag-artista na rin, Han, diba? So, nasa Channel 5 na siya. So, ngayon, busy siya, nagre-rehearse. Nasa Vibe Plus siya, so panuorin niyo siya. Every Saturday yon 7 p.m. Tapos si Andre, kakatapos na mag-workshop. Kanina nakita natin, di ba? Nakita natin siya kanina. Oo, kakatapos lang niya with Jack na nag-workshop sa Viva. So I'm very... Jack Abellana. Oo, Jack Abellana. I'm very grateful kasi yung career path ng dalawang anak ko while si Martina is still studying in Ateneo. I'm very happy and glad na maganda naman yung pinupuntahan na daan ng dalawang bata. And with you, of course, di ba? Siyempre, dapat balanse lahat, di ba? Yeah. Balanse ang trabaho, balanse ang puso, balanse ang pakikitungo mo at pakikikapwa mo sa ibang tao. Yeah. So, balanse lahat. So, yun ang kinaaabalahan ko at ayun, ikaw, kamusta ka? Oh, okay naman. Namimiss ka lagi. Oh, salamat sa pag-intindi sa trabaho. Oo naman, siyempre. Yan naman ang isang pinapasalamat ko kay One Week because he understands. Whenever I tell him, Han, I have to work. Han, kailangan ko bumaba sa ganyan. Han, kailangan. And sometimes he goes around with me. And which is very admirable, Han. Because yung pagmamahal ko sa District 5, Mahal ko grabe naman. din. Lahat ng minamahal mo, minamahal ko Oo, naman. sobrang thankful ako. Alin ang mahal mo sa akin? Lahat, han. Really? Of course, siyempre, di ba? Oo, kahit... Dapat pag nagmamahal ka ng tao, lahat tanggap mo. Oo. Dahil kung hindi, magiging malaking problema yon, di ba? Lalo na tayo, matanda na tayo, mature na, di ba? Mature love na, di ba? So, mas mahaba ng presensya at mas malalim na yung pagkakaintindi. Pero wala ka napansin, Han? Ano? Kasi gumaganda ka. Nung papasok na tayo sa second semester ng ating relationship. Second semester? Oo, wala na tayong away, wala na tayong, hindi na ka na, Hindi mo na ako na-unfollow. oo, wala Oo, na. diba? Banaya, chill na kaming dalawa. Lagi lang kami nagtatawanan. Oo. Or siguro baka, Hindi kasi nag-mature ka na rin naman oo, talaga. tas wow, ikaw din. Ito, ngayon na naman tayo ulit magkakadiskusyonan dito sa vlog mo, di ba? No, siguro yun ang one thing nice about us. Hindi, ang gusto ko lang sabihin sa mga tao, hindi totoo yung sinasabi nyo na si Yani puro pabiyahe-biyahe lang. Kasi nakikita nyo lang kasi yung nasa camera. Sana tingnan nyo rin yung wala sa camera kung ano bang ginagawa niya ni. Like ngayon, di ba, nandito lang kami sa subdivision. Kasi may bagyo, may trabaho si Hani, and hindi rin naman pwede lumabas, di ba? Pero hindi rin pwede lumabas eh. Mas inuuna ni Hani yung kanyang mga kadistrito. Bakit? Kasi mahal na mahal niya kayong lahat. Hindi naman pareho ng iba dyan na hindi mo nakikita. Pero si Hani nakikita niyo. Tama rin ganun. Hindi, Hani, mas maganda lang yung... Ay, ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Hindi naman ako sinasabi, di ba? Oo nga. It's just only based on my observation, di Ayun ba? nga, Sana yung mga basher dyan, tumigil-tigil na kayo ng kakasira. Deadman na sa Diba? bashers. Kami ganyan namin kayo kumahal. Yun na talagang Oh my God. kahit busy-busy kami,
May content. talagang naghahanap kami ng oras para makapag-vlog. Di ba? Yun. Yeah, kasi importante kayo kay One Mig. Yeah. And, you know, one thing na napansin ko, Han, you're enjoying vlogging already. And, Oh, which yeah. is I'm so proud of. Dahil sa'yo yan, honey. Kasi Diba? dati, di ba, reluctant ka sa humarap sa, Yeah. sa camera. Ngayon, very confident ka na. Yeah. Confidently, talking. Yeah. Oh, there was a time pa, talk show ka. I think, alam mo, may masasuggest akong next, content mo. Ikaw lang, bakit hindi ka branch out into sexy star. Sexy star? Di ba? Yun lang. Ayan. So, yun guys. Yun. So, ako ayan, deadma so, ako sa mga... ang ganda, ang ganda ng camera. Biro mo paggabi na. Pero dito Yeah. sa parang hapon lang. Mm-mm. Ayun. So, yan. Basta ako, deadma ako sa mga... Bashers. Hindi lang sa bashers, Hindi deadma natin ako sa dapat mga... pinag-aksaya ng panahon yung Oo, mga yan. sa mga gustong gumawa ng kwento, yung gagawa ng kwento tapos biglang babawi. Oo, tama. Ito ang lagi kong iniisip whenever I feel sad and affected. There is dignity in silence. Yeah, tama, Not oo. every battle should be addressed to, not every Yeah. issues should be talked about. I think there's always dignity in silence. Kaya mag-ingat kayo sa mga tao nagsasabing okay lang, pero yung pala titirahin ka pa lilim. Ingat-ingat po tayo sa mga ganyan, guys. Dahil marami dyan sa palipaligid lang. Ayun, Diba? anyways. At guys, Mm, piece of advice. Hindi lahat na nangyayari sa buhay nyo ay dapat sinasabi nyo sa tao. Lalong-lalo na kung malapit sa inyo. Dahil baka mamaya, yan taong yan, ang sasaksak sa inyo. So, ingat-ingat din. Sobrang pili lang dapat ng pagsasabihan nyo ng mga sikreto nyo, ng mga problema nyo. Because it might be taken against you in the future. So, yun. Yun ang sa akin, guys. A piece of advice lang naman yun. Kahit sobrang busy yan, talagang nag-take time siya na para magkita kami ngayon. oo. At mag-vlog para sa inyo. Uy, tumulong ka sa district ko, nag-motor ka pa. So, thank you, honey. Nag-motor Anything kami. for you, honey. Anything for you. Yeah, nag-motor pa kami kasi pag nakamotor, di ba, suyod Oo natin. naman, Tsaka mas oo. mabilis, dami kami mas natutulungan. Yeah. Yeah, so yun. So guys, Pasensya na kayo, pasensya na kayo. wala kaming gaanong view ngayon. Wala kaming resort na mapapakita o Oo. pagkain. Oo. Dahil hindi makalabas ng bahay dahil sobrang lakas ng ulan at binaba tayo ngayon. So guys, Han, anong masasabi mo sa nila? Ingat kayo mga YouTubers at saka yung mga viewers natin. Sa mga OneCo Worldwide, ingat po kayong lahat sa mang parte kayo ng buong Pilipinas. Kami ay patuloy na nagdadasal na lagi na walang masasaktan, wala nang mababaha, or wala nang maaagawan ng tahanan na dapat para sa kanila. At higit sa lahat, in as much as I want to inspire people na being tayong dalawa is influencer na rin tayong matatawa. Kaya gusto ko 'di ba in-address ko yung sa yung sa games, yung screen time ng mga anak niyo. Please, please, please. Tutukan niyo po yan while it's too late because mental health issues now should be addressed. That's why kung may makakilala kayo, gawan niyo ng paraan para kausapin sila. Yun. Kasi it's a serious issue. Yeah. Hindi to laro-laro lang. Correct, oo. Nakikiramay kami dun sa mga pamilya na matayan. Yung sa shooting incident. Oo, sa Zamboanga. Yeah. So, nakikiramay po kami. Guys, so, abangan nyo bukas si Honey sa Saturday. Tomorrow, abangan nyo yung vlog niya. Yeah. And please don't forget to like and subscribe. Yeah, One Mig Bondocs YouTube channel. Yes. Bukas pong episode ko is the part 2 of Direct Zoren Legaspi. I'm sure they learned a lot from that episode, lalong-lalo na sa mga couples because I myself and One Mig has learned a lot from that interview. Of course, yes. Why our friends Zoren and Carmina has lasted 27 years of being married. So, ano natutunan natin? Compromise. And? Matuto mag-compromise. Yeah. Yun, yung matuto mag-pasensya lahat, di ba? Mm-mm. Ako naniniwala ko a happy wife is a happy life. Tama. So, guys, till we meet again sa susunod na Friday, abangan niyo po kami dito sa aming YouTube channel ni Honey. So, tomorrow, don't forget, yung vlog ni Honey with Direct Zoren Legaspi. Guys, bye guys! See you again next Friday. God bless you all! Bye-bye!